Ang pinakamaganda nga dyan, para mabuo ng kwento, katulad na banggit ko kanina, ay yung salita ni Saldico. Dalawang solusyon. Si Saldico pwedeng umattend via Zoom, kung papayagan ito ng komite, o kahit hindi siya lumabas, magkaroon lang ng i-apostil niya yung kanyang binabanggit o yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang video message. Pero alam mo, Admar, MJ, maging ang ombudsman, yung video message na ginamit na nga nila eh. Kahit na hindi opisyal na ipinasok sa Blue Ribbon Committee. Pero ako, mas kampante ako kung mailalagay natin ng opisyal yung dokumento o di kaya ay payagan siya mismo na mag-zoom ng Blue Ribbon Committee at maghayag si Congressman Saldico sa kanyang nalalaman. Opo, magandang gabi pala sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Pinatatanong po nila, Kong Mike, kung kayo po ba'y naniniwala na hanggang kay Martin Romualdez lang ang issue? Siya po bang ulo talaga? Alam mo naman, MJ, una ako nagsalita tungkol dyan. Sinasabi ko na yung mastermind noong paman. And ang maganda lang kasi, syempre, ang unang nagsalita dyan ay si Saldico. Ang sabi niya, nagbigay ng 100 billion insertion si Pangulong Bongbong Marcos. At doon binanggit niya na nag-deliver siya ng 25 billion pesos. At dito nga, nagsalita naman si Senator Ping Lacson, sabi niya, hindi yan totoo. Ang nagsalita dyan ay si Yusek Bernardo. At ang kumuha ng pera ay si E.S. Bersamin, kasama si Secretary Pangandaman, yung 8 billion pesos. Na ang kumuha at ang deliver ay si Trigib Olaybar at si Adrian Bersamin. Kaya ito yung maganda, malaman natin itong mga kwentong to. Pero ang sinasabi ko nga, kung mabubuo natin lahat yan sa komite, ay makikita natin ang buong kwento. Kung yung sinasabing mastermind, sinabi na po yan ni Saldico, nagsalita na rin ba ako dyan, nagsalita na rin dyan sila Egay Irise, no? Ng mga bagay na to. Tingnan po natin kung ano lalabas sa Blue Ribbon Committee. Opo, bago lang ulit si partner Mar, Kong Mike, ito bang si Congressman Leviste? Ito ba may mga feelers, sir, na dadalo sa Blue Ribbon ng Cayetano Block? Si Congressman Lian Libiste, pwede naman siya magsalita dahil may mga hawak naman siyang files tungkol dyan. At kung, di ba, kung dati nabanggit na yung pag-uusap nila ni Yusek Adrian Bersamin. Pero hindi naman tingin ko kailangan pang hilahin pa si Congressman Libiste kung si Adrian Bersamin mismo ang maipapatawag. At kung maitatanong sa kanya yung mga lumabas na issue dati dyan sa Kongreso na mga binabanggit na mga dokumento, text messages. So, critical dyan si Adrian Bersamin kasi ang mangyari kay Lian, kinikwento lang niya yung pinakita sa kanya at narinig niya. Pero palagay ko, pag si Adrian mismo ang lumabas, makikita natin, malalaman natin direkta doon sa taong involved. Opo, sir, kamusta ang moral ng Brave 18? Marami kasing mga retired na nagdududa po sa kanila pong mga testimonya. Meron din po mga opisyal na active na may mga patama din, no, sa social media against them. Anong kanila pong bilang nakakausap po ninyo, sir, yung Brave 18? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga tao kung titingnan nila na may politika. Natural nagkakagulo sa Senado, may patawag dito, pupunta rito, and of course, ako mismo, gusto kong linawin to, Admar MJ, ang sinuportahan ko ay si BBM at si Inday Sara. Nauna pa ako kay BBM, nagkaroon silang coalition, sumuporta ako. Pero nung nakita ko yung korupsyon, nagsalita si Sergeant Gutesa, yun ang una at pangunahing lumabas ako at nagsalita nung tinulungan ko si Sergeant Gutesa, ay dyan ako na-involved. Nakita ko yung korupsyon, nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung lahat. Lumabas ang Brave 18, tumutulong din ako. Ang dapat tingnan ng mga kasunduluhan, ang aktibo at ang retired. Etong mga sundalong to, sila ba ay magsisinungaling para ipahamak ang kanilang sarili? Pangalawa, nagsasabi ba ng totoo to? Ano ba ang ebidensya na kailangan nating tingnan? Kailangan nating suriin. Kanino ba sila nag-deliver? Ano tong mga perang to? Kaya bago magsalita siguro yung mga retired at yung mga aktibo na siraan sila, ay pakinggan muna nila. Dahil nakasama nila to sa serbisyo. Nakasama nila to bilang mga sundalo. At ang ginawa ng mga sundalong to para ilabas ang kanilang sarili, ipahamak ang kanilang sarili, magkaroon ng problema ang seguridad nila at ang kanilang pamilya. Nasa ngayon may mga kaso pa sila at kailangan pa nilang gastusan ng kanilang sarili
para sa mga kaso, kailangan lang magtago para sa kanilang seguridad, ay isang malaking bagay na kailangan nating bigyang halaga. Ang pagsasalita nila, kailangan imbestigahan. Kailangan yung mga nagsalita, itest nila. Tingnan nila kung ano ang mga integridad, kung ano ang mga pagsisinungaling. Wala nga nagtanong wala nga humarap sa kanila. At nung may pagkakataon sana na yung sinasabing kabilang grupo na nagsasabing kargador sila, harap sila, sila mismo naghuminto. Alam nila na nandun sa Senado at pwede nilang tanungin. Hindi natatakot ang mga sundalong to, wala silang tinatago at nakikita nyo naman sa mismong pananalita nila. Yung ang binidyo ko nga, pinost ko doon sa page ko Sabi ko nga, scripted daw itong mga sinasabi nyo. Sabi nga nung isang sundalo, Sir, hindi na nga namin kailangan basahin yung affidavit para sabihin namin kung ano yung nalalaman namin. Opo, kung Mike, marami kasi sa mga netizens ang nagtatanong, no, kung possible po ba, kasi may momentum na raw po yung Blue Ribbon hearing version ng Cayetano Block. Sinusundan po nila ang kasunod. Meron po bang possibility or allowed po ba, based po sa inyong karanasan sa Kongreso, na magsagawa po ng pagdinig outside the Senate premises? Sir. Yes, MJ, pwede yan gawin. And nasa rules naman yan ng House of Representatives at nasa rules yan ng Senate of the Republic of the Philippines. Meron silang kakayahan at pwede nilang gawin yan. No? Of course, with the approval of the Speaker of the House and in the Senate, yung Senate President. Pwede nilang isagawa yan kahit saan. Kaya nga lang, nagkabiglaan siguro dahil biglang nagtawag ng lockdown 2 araw. Kahapon lang ata, nung isang araw, nung Lunes, nagkaroon ng panawagan and kailangan nilang i-prepare kung saan ang pwedeng venue, ano yung kailangan ng mga sound system, ano yung kailangan ng pag-aayos sa lugar na yun, yung pagre-record doon sa magiging proseso. Itong lahat ginagawa ng preparasyon, but they can do it. The Senate can do it, the Blue Ribbon Committee can do it, and sa tingin ko naman, pwede itong maisaayos sa lalong madaling panahon. Pero ang narinig ko, batay sa pakipag-usap ko kay Senator Dante Marcoleta, sabi nga niya, tatakbo lang kami sandali sa Mindanao, gagawa namin ng kung ano man yung paraan na makatulong sila. And pagkatapos po siguro nito, kasi pag Friday wala naman silang session, ay magpaplano naman kung ano yung mga pwedeng isagawa under the leadership of Senate President Alan Cayetano. Opo, sir, meron kayong access kay former Speaker Martin Romualdez kasi alam mo naman, nagko-cover kami ng eleksyon. Meron pang feelers na itong si former Speaker Martin Romualdez, yung mga bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, maimbitahan at dadalo po sa pagdinig at kung mangyari man po ang ikalawang pagdinig ng Cayetano Blue Ribbon Committee, ililita po ba via Zoom itong si resigned Congressman Zaldico? MJ, sa mga katanungan yan, syempre ang Blue Ribbon Committee, pwede silang imbitahan. Wala pa dun sa unang imbitasyon na nakita ko at hindi nga at pwede pa lang ituloy yung pagtatanong doon sa 18 at kung dadalo pa yung 14 na magsasalita. Kung ang katanungan ay pwede ba silang imbitahan, pwede. Kung hindi sila attend, pwede ba silang magkaroon ng pagkilos ang Senado para puwersahin silang umattend, pwede rin. Yung contempt of the Senate Blue Ribbon Committee, pwede nilang gamitin din para dyan. So yung pag-attend, kayang-kaya kasi yung parliamentary courtesy na binabanggit na sa Kongreso, katulad si Speaker Martin Romualdez sa isang congressman, ayun naman ay tradisyon lamang. Pero katulad nitong ganitong klaseng kalaking kaso, ganitong klaseng nakita nating korupsyon, ay maaari talaga silang imbitahan si Speaker Martin Romualdez, yung mga nabanggit mo, E.S. Bersamin, ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, si Mark Teksay, no, si John Paul Estrada, pwede talagang imbitahin ang mga yan. Si Manny Bonoan, hindi pa siya natapos nung huling paglabas niya sa Senate Blue Ribbon Committee at bagamat may kaso rin siya o nasa hospital arrest, kung papayagan ng doktor ay pwede rin ipatawag ng Senado para magsalita. Ito ang maganda sa Blue Ribbon Committee ngayon, na alam niya talaga yung mga issue na dapat niyang imbestigahan at alam niya yung kanyang mga kailangang ipatawag na tao. Higit sa lahat, alam din niya pwede niyang gamitin
ang kapangyarihan ng komite para puwersahin, no? Para puwersahin na humarap ang mga taong to at magsalita doon sa kanilang nalalaman. Pangalawa, yung sinasabi ngayon ng 18 Marines na individual na binabanggit nila sa komite, yun ay under oath. At ito'y magagamit mismo na dokumento para mag-file ng mga kaso kung sino man ang mga nababanggit doon sa kanilang pagtatanong at batay doon sa kanilang affidavit. Kasi yung affidavit nila, isang malaking kwento general affidavit na kung saan may mga iba't iba silang mga eksperyensa o mga kaganapan o kasaysayan ng pagdideliver ng pera. Pero batay dun sa mga pagtatanong, lumalabas ngayon yung individual na mga kwento ng bawat sundalo tungkol dito sa delivery ng pera. At